Pagbabago sa sarili ayon sa Bible. Think of it like a glow up, pero spiritual edition. Hindi lang to basta pagpapaganda ng ugali. Radical na transformation na galing kay God mismo. Parang bagong phone update na ininstall ni Lord sa puso't isip mo. First off, kailangan ng bagong mindset. Sabi sa Roma chapter 12 verse 2, huwag kayong magpa-impluwensya sa mundo, bagkus magbago kayo sa pamamagitan ng pag-renew ng inyong pag-iisip. Translation: ditch your toxic na mindset, like comparing yourself sa IG feed ng iba, at palitan ng God-centered perspective. Hindi pwedeng half-hearted. Remember yung example ni Jesus sa Mark chapter 2 verse 22 tungkol sa bagong alak sa lumang sisidlan. Kung gusto mong magbago, dapat bagong approach din. Hindi pwedeng same old habits, tapos prayer lang, pangpaganda ng image sa iba. Pro tip kapatid, teamwork with God. Kahit anong self-help books mo, walang kwenta kung wala si God sa equation. Sabi sa Awit chapter 51 verse 10, bigyan mo ako ng dalisay na puso, O Diyos. Need mo magpaka-humble, na aminin na kailangan mo siya sa process. Una, magsimula sa prayer. Sabihin mo kay Lord kung anong gusto mong baguhin. Pangalawa, basahin ang salita. Hanapin mo yung verse about sa struggles mo. Example, patience or anger issues. Pangatlo, maghanap ng accountability body. Yung friend na hindi ka i-judge kapag nag-relapse ka sa pagiging tamad o iba pang bagay. Huwag kang magmadali kapatid. Kahit si San Pedro, nag-struggle din magbago. Remember, nung tinanggihan niya si Jesus 3 times. Ang key, bagong alak, bagong sisidlan. Kung gusto mong maging mas patient o mabait, kailangan mo rin baguhin yung environment at routines mo. Kung feeling mo paulit-ulit ka sa kasalanan, like yung pastor na naging impatient sa sermon niya, okay lang yan. Basta bumalik ka lang palagi kay God. Ang pagbabago kapatid, parang workout. Hindi one time big time, kundi daily reps of faith.